Nagliliyab pa ang ilalim ng Navotas landfill batay sa kuha ng thermal drone camera. Pero sa polusyong dulot ng usok nito sa Ubando, Bulacan, naghahanda ng kaso ang munisipyo laban sa mga responsable sa sunog. Nakatutok si Rafi Tima. Rafi? Mel, 4 na araw mula nang sumiklab ay kita pa rin yung apoy mula dito sa nasusunog na Old Navotas landfill. Humigit kumulang kalahating kilometro ang layo mula dito sa aking kinaroroonan. Kanina ay nagpulong na yung mga lokal na pamahalaan na apektado nitong sunog kasama ang DNR at ang Bureau of Fire Protection para bigyang solusyon o bigyang linaw ang magiging solusyon sa problemang ito. Gamit ang isang drone na may thermal camera, sinuri ng lokal na pamahalaan ng Navotas ang nasusunog pang landfill. Sa ngayon, mistulang usok na lang ang makikita pero nasa ilalim ng tambak na basura ang sunog. Di ibig sabihin na walang apoy, hindi nagsusunog. Kasi nasusunog po yung ilalim po niyan. Nais nilang malaman kung saan lugar sa malawak na landfill ang nangyayaring sunog. Kita sa thermal image na sa ilalim ng makapal na usok, malawak at hiwa-hiwalay ang mga nasusunog na basura. Gamit ang thermal image, nakita nila ang mga lugar na hindi pa inabot ng sunog. Nagawa tayo ng mga kanal para hindi na madamay po yun. Aminado ang lokal na pamahalaan ng Navotas na mahirap at komplikado ang kakailanganing operasyon. Para tuluyan itong mapula, tatapakan daw nila ito ng lupa para mawala ang supply nito ng oxygen. Kita sa drone video ang makapal na usok na nagbumula sa landfill patungo sa direksyon ng Ubando, Bulacan at bahagi ng Malabon. Ang lokal na pamahalaan ng Ubando na siyang lubhang apektado ng usok, naghahanda para sa pagsasampa ng kaso sa sinumang responsable sa insidente. Hinihingi na nila ang lahat ng datos tungkol sa dating operator ng sarado ng landfill. Lalo na sa aming mga naghahanap buhay ay hindi po talaga nakapagtrabaho. Kaya dapat po talagang managot ang may kung sino man po yung dapat na nagkasala. Sa time-lapse video, kuha malapit sa landfill, kita ang pabago-bagong direksyon ng usok mula sa sunog. Sa air quality monitoring ng DNR, hindi na pasado ang nilalanghap na hangin ng mga tinatama ng usok mula sa landfill. Ang guideline values natin, ang maximum dapat po 35 micrograms per normal cubic meter. Umaabot po ng mga 41, 42, nag-average po doon. So lampas po sa... Malapit dito nakatira si Sol. Bagamat natitiis pa naman daw nila ang usok, halos wala nang kumakain sa kanilang maliit na karinderya. Mahirap po dahil lalo na po sa kabuhayan. Wala pong kita. Ilang araw na po ito? Simula po nung 10. Ganito rin ang problema ng mga taga-barangay sa Lambao sa Ubando na lumikas na muna at nakatira ngayon sa evacuation center. Bagsak daw ang benta nila ngayon ng isda. Mahirap po doon, kaya po gumawin po ako dito. Doon ang usok eh. Tsaga na lang po yung usok. Apektado po yung hindi makakagan po yung ayos kung yung usok eh. Ang magtitinda naman dyan, ganun din, matumal naman magtitinda dyan. Sa kuha naman ng aking 360 drone camera bago lumubog ang araw, kita ang muling paglabas ng apoy mula sa nasusunog na basura. Inasahan na raw ito ng BFP dahil hanggat hindi naapula ang sunog sa ilalim ng makapal na basura, lalabas ang apoy. Mel, bukas nakatakda na makipag-usap ang dating operator ng landfill sa DNR tungkol sa kanilang landfill closure plan para malaman kung saan ito nagkaroon ng aberya, nagkulang at nagkasunog pa kahit ito ay sarado na. Yan ang latest mula dito sa Malabon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Mga kapuso, uminom ng maraming tubig at iwasang magbabad sa ilalim ng tirik na araw dahil magpapatuloy ang mainit at malinsangang panahon sa bansa. Ngayong araw, 42 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index. Naitalayan sa Dagupan, Pangasinan at Pili, Camarines Sur. Bukas, aabot po sa 41 degrees Celsius sa Dagupan pati sa Cotabato City. 40 degrees Celsius naman sa iba pang lugar sa La Union, Palawan, Iloilo, Eastern Samar at Surigao del Sur. Walang ibang namamataang sama ng panahon maliban pa rin sa Bagyong Sinlakog na nananatili sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, mas mababa na ang tsansa nitong pumasok sa PAR o direktang makaapekto sa anumang bahagi ng Pilipinas. Base sa datos ng Metro Weather, wala halos ulan sa Luzon bukas kaya mas ramdam ang malinsangang panahon. Mababa rin ang tsansang umulan sa Metro Manila. Posible naman ang kalat-kalat at panandaliang ulan sa Negros Oriental, ilang bahagi ng Barm, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen,
lalo na bandang hapon. 3 buwan matapos ang huling Senate hearing tungkol sa flood control scandal, wala pa sa kalahati ng required na lagda ang nakakala para sa partial report ng investigasyon. Puna ni Senador Amy Marcos, may mga pilit umanong tinatabunan. Ang tugon ni Senador Panfilo Lacson sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Noong January 19 pa, isinagawa ng Senate Blue Ribbon Committee ang huling pagdinig nito tungkol sa anomalya umano sa mga flood control project. Pero makalipas ang halos 3 buwan, aapat pa lang sa mga miyembro ng komite ang pumipirma sa partial report na naglalaman ng mga findings at rekomendasyon nito. Sabi ng miyembro rin ng komite na si Senador Amy Marcos, hindi siya pipirma sa partial committee report dahil nakukulangan siya sa laman nito. Hindi rin aniya ipinatawag ang mga dapat pinaharap, kabilang sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating DepEd Undersecretary Trijib Olaivar na tumanggap umano ng flood control kickbacks. Sinabi na namin ni Senator Marcoleta. Di ba, gumawa na kami ng Minority. sariling report dahil very disappointed kami na hindi talaga tinutumbok yung mga Marines, yung iba't ibang testigo, si Trijib, si Martin. Nakatambay lang naman yung mga yan bakit hindi hilain dito at magsalita? Pilit na tinatabunan. Iniugnay si Romualdez sa flood control scandal at ayon sa ombudsman, inihahanda na ang plunder case laban sa kanya. May nakabinbinding reklamo laban kay Olaivar sa ombudsman kaugnay ng issue. Hinihinga namin sila ng pahayag pero dati na nilang itinanggi ang mga alegasyon. Ang Marines naman, tinukoy ng senadora, ang grupo ng mga dating sundalo na nagsabing nag-deliver umano sila ng mali-maletang cash sa mga opisyal, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Hinihinga namin ng reaksyon ng Malacanang pero dati na nitong sinabing kasinungalingan ang mga sinabi ng mga ex-Marines. Ang sabi ni Senadora Marcos, kailangan daw kompleto ang report bago siya pumirma. Buong investigasyon. Including the names po ba? Yung po ba yung natin? Dapat lahat. Tugon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson, hindi naman niya inasahang may pipirma sa partial Blue Ribbon Committee report na tulad ni Senadora Marcos na taga-minorya. Nasa sa kanila na raw yun kung hindi nila tutuparin ang kanilang tungkulin bilang mga miyembro ng komite. Kumpiyansa si Lacson na makakakuha siya ng dagdag na 5 pang pirma para makumpleto ang kinakailangang majority na 9 na lagda para mailabas sa plenary ang kanilang report. Sa ngayon, sinuspindi muna ni Lacson ang mga pagdinig ng komite sa flood control scandal at ire-report muna niya sa plenaryo ang laman ng partial committee report. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod mga trending na balita. Sa kagubatan ng Palawan, isang patay na pangolin o balintong ang nadiskubre. Ang nakakaalarma sa kasong ito, ang critically endangered pamanding hayop na matay ng dahil sa isang sinetap na trap o patibong. Habang nagsasagawa ng map reading at land navigation competition, ang mga kawani ng 83rd Marine Battalion Reserve sa kagubatang sakop ng Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ito ang kanilang namataan, isang makeshift trap o patibong. Yung mga traps intended for pangolins and other wildlife species. Nag-conduct pa sila ng malawakang pagsusuri doon sa area. At nanlumo sila sa kanilang nakita. Nakita sila ng isang patay na pangolin. Nakapulupot sa leeg yung tali ng snare. Ito nga ay isang babae na pangolin at ito ay may bigat na 4 na kilo. Mature na ito. Sayang no kasi marami pa sana itong pwedeng ianak. Suma total, 16 na patibong ang kanilang nadiskubre. Yung 16 na snare traps ay dinismantle na ng team. Most probably, ang mga naglagay nito, yung mga poachers, ay malapit lang din doon sa area. Illegal wildlife trade ang talagang purpose. The most trafficked wildlife mammal in the world is the pangolin. It commands a high price doon sa black market. Yung iba nating mga wildlife species ay nadadamay. 2 weeks ago, may nag-surrender dito sa office namin ng isang Palawan bearcat na putol yung paa. Ang PCSD o Palawan Council for Sustainable Development nagsasagawa ngayon ng investigasyon para matukoy kung sino ang nasa likod ng insidenteng ito.
Once proven guilty, meron kang criminal liability na pagkakulong ng 5 years or more, and meron ka pang penalty kung siya ay endangered. It's around 500,000 going up. Ang pangolin ay galing sa salitang Malay na penggulong. Ibig sabihin nito roller o rolling up. Ang mga pangolin kasi gumugulong parang bola bilang self-defense. Tinatawag din silang scaly anteaters. Ang paborito kasi nilang kainin, mga langgam. Merong 8 species ng pangolin, 4 ang makikita sa Africa at 4 din sa Asia. Isa sa mga ito ang Manis culiunensis o Philippine pangolin na makikita lamang sa Palawan. Yung nasa atin ay endemic pa sa Palawan. Importante din siya sa ecosystems kasi nagre-regulate sila ng populations nitong mga insekto na to. Ang nakakalungkot lang na balita, ang mga Palawan pangolin nanganganib ng maubos. Si Philippine pangolin is considered critically endangered by the IUCN. Kaya paalala ng PCSD, Ingatan natin itong mga hayop na ito. Kung marami pa rin nagtatangka na kunin, patayin, i-trade, sakta ng mga hayop na ito, baka po sa lalong madaling panahon wala na tayong makikitang Palawan pangolin. paano pa ba tayo makakatulong sa pagsalba sa bumababang populasyon ng mga balintong sa ating kagubatan? Kuya Kim, ano na? Ayon sa PCSD, may magagawa tayo para masalba mga pangolin o balintong. Labanan natin ang illegal wildlife trade. Huwag bumili ng anumang produkto mula sa mga hayop na ito gaya ng karne o ng kaliskis. I-report din agad sa kinauukulan kung may malalamang bentahan o trafficking ng mga ito. Protektahan din natin ang kanilang natural habitat, ang mga kagubatan. At syempre, malaking bagay kung mas mapalaganap pa natin ang kaalaman tungkol sa mga endangered na hayop na ito at kung bakit sila ay mahalagang maprotektahan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Pinabulaanan ni dating Ombudsman Samuel Martires ang alegasyon na isa siya sa mga hinatira ng pera ni Ramil Madriaga sa utos nila dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Sabi ni Martires, kung ang tingin daw ng publiko'y malapit siya sa dating Pangulo, bakit daw uutusan nito ang isang hindi kilalang tao, gayong pwede naman siyang ipatawag at direktang ibigay sa kanya ang pera? Bakit din daw siya padadalhan ng pera ng bise, gayong hindi naman daw sila personal na magkakilala? Ano naman daw ang ugnayan nila ng VP para padalhan siya nito ng pera? Sabi pa ni Martires, hindi raw consistent ang mga sinabi ni Madriaga sa kanyang dating sinumpaang salaysay noong 2025. Nagbitiw sa pwesto si National Security Advisor Eduardo Anyo. Ayon kay Anyo, kailangan ng pagtuunan ng pansin ang kanyang kalusugan, kaya siya nagbitiw. Epektibo ang kanyang resignation bukas, April 16. Tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagbibitiw, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Itinalagang National Security Advisor ni Marcos si Anyo noong 2023. Bago yan ay nagsilbi siyang AFP Chief of Staff at Interior Secretary ng Administrasyong Duterte. Nakatakda siyang palitan ni dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Eduardo Oban Jr. Si Oban ay nagsilbi ring Deputy Chief of Staff for Plans at Head ng Visiting Forces Agreement Commission. Posibleng magpatuloy ang negosasyon ng Amerika at Iran para matuldugan ang gera sa Middle East ayon kay US President Donald Trump. Sabi ni Trump, abangan daw ang mangyayari sa susunod na 2 araw. Posibleng hindi na raw kailangang i-extend ang 2 linggong ceasefire na magtatapos sa April 21. Ang mga pahayag ni Trump ay sa gitna ng isinasagawang blockade ng Amerika sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga ulat, kasama sa mga hinarang ng US military, ang 8 oil tankers na may kaugnayan sa Iran, pati na ang isang Chinese-owned tanker. May 2 oil tanker din sa isang Iranian port ang hilarang. Pero sa kabila niyan, isang Iranian-sanctioned supertanker ang nakaraan sa Hormuz. Ayon po yan sa ulat ng isa pang Iranian news agency. Tataas ang singil sa kuryente ngayong Abril kung kailan pa naman mainit, kaya madalas bukas ang ating mga electric fan at aircon. Paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Tumaas ng mahigit 7 centavos per kilowatt hour ang overall transmission rate nitong Marso. Isa sa mga dahilan ay ang mas mataas na bayad sa ancillary services na sinisingil ng mga power plants. Paglilinaw ng NGCP, ang dagdag singil ay hindi direktang epekto ng giyera sa Middle East.
Hindi naman daw kasi nakadepende sa langis ang serbisyong kanilang ibinibigay. Wala ring nakikitang problema ang NGCP sa supply ng kuryente ngayong tag-init. Mga kapuso, posibleng magka-El Nino sa huling bahagi ng 2026 na maari pang ang umabot sa Super El Nino. Ayon po yan sa Pag-asa. Wala pa man yan, nagbabala na ang mga otoridad na posible ang mga water interruption. Nakatutok si Mariz Umali. Babala ng Pag-asa, may mga senyales na posibleng makaranas ang bansa ng El Nino na maaaring umabot pa sa tinatawag na Super El Nino sa huling bahagi ng 2026. Hindi natin kinakaila na posible nga siyang maging super strong or very strong El Nino na more than 2 degrees. Pero ang nakikita kasi natin ngayon, hindi pa lahat ng models nag-a-agree doon. Nangyayari ang El Nino kapag umiinit ang tubig sa Pacific Ocean. Ang epekto nito sa bansa? Nakakaranas tayo ng mas maraming typhoon at super typhoon ang category. Although less number of tropical cyclone, but more of typhoon and super typhoon category, malalakas ang hangin, mapaminsala. At pagkatapos daw ng habagat, posibleng maranasan naman ang mas mahabang tagtuyot hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon. Kaya binabantayan din ang epekto nito sa supply ng tubig. As of 8 a.m. ngayong pong April 15, nasa 191.35 meters above sea level ang antas po ng tubig dito sa Angat Dam. Bagamat malayo pa naman siya sa minimum operating level na 180 meters, mas mababa na siya sa normal high level na 212 meters at patuloy na raw po siyang bumababa mula Pebrero. Mas mababa rin ang level ng tubig kaysa sa normal sa iba pang pangunahing dam sa Luzon. Pero nilinaw ng Pag-asa na ito ay bahagi ng normal na siklo ngayong bahagi ng taon at kaya pa ring tustusan ang mga pangangailangan sa ngayon. Pero ayon sa National Water Resources Board, posible pa ring makaranas ng mga rotational water interruptions kung magpapatuloy ang pagbaba ng antas ng tubig at kailangan magbawas ng alokasyon. Ay yung posibilidad po na magkaroon ng mga rotational interruptions. But ito naman po ay gusto nating iwasan. Nanawagan ng NWRB sa publiko na magtipid at maging responsable sa paggamit ng tubig upang maibsan ang posibleng epekto ng El Nino. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Tapos ng bakasyon, kaya locked in muna ngayon si Never Say Die star David Licauco bilang team captain ng Sparkle Stars upcoming celebrity basketball game. Makichika kay Athena Imperial. Sinulit ni Never Say Die star David Licauco ang ilang araw na quality time with his family. After his trip in Melbourne, Australia, bumisita rin siya sa kanyang pamilya sa probinsya. Nagpunta ako ng Bicol for my lola's birthday. Taga doon kasi yung mother side ko. Much needed rest, I would say. Tsaka kinailangan at ginusto ko rin talaga makita yung relatives ko in Bicol. Pinaghahandaan ni David ngayon kasama ang kanyang basketball teammates from Sparkle GMA Artists Center ang pagtatapat ng ABS-CBN at GMA celebrities sa gaganaping bida sa Arena Celebrity Basketball Tournament. Kabilang sa teammates ni David ang BFF na si Dustin Yu, sina Raver Cruz, Mavi Legaspi, Andre Paraz, Kim Stontan, Will Ashley at iba pa. Ako pangarap ko na makalaban yung kabila eh. Diba? Kasi wala lang, to represent GMA, diba? So for us na mga taga-Sparkle from GMA, gusto naming pakita na magagaling din yung mga Sparkle mag-basketball. Mamayang gabi sa Never Say Die, madidiskubre na ba ni Andrew ang itinatagong pagkatao ni Tomas? Papunta na kami doon. So actually very exciting na yung mga mangyayari sa Never Say Die. May love story, tapos biglang mas magiging intense, mas magiging suspense siya, thriller kasi. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.